Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, kapulisan ginatumod pa ang mga suspect nga nangawat sa RTW ka gadget store sa Zaraga, Iloilo. Balaligyan sa Zaraga, Iloilo, ginransak 42 ka cellphones, 30,000 pesos cash kag 5 ka relo na taban. 48 million pesos drainage rehabilitation project sa Barangay Soca, Revelo, hindi kuno mapuslan sunod sa pila ka residente, bangod mataas ang lugar nga ginpahamtangan. Pagpang-hold up sang 3 ka suspect sa isa ka lalaki sa Bacolod City, nahuli ka. 36 million pesos nga danyo sa agrikultura gintugas ang Bagyo Opong sa Western Visayas sunod sa OCD 6. Kag 1,800 ka pulis gin-deploy para sa seguridad sa mga aktibidad sa Mascara Festival. Grand opening hiwaton buwas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, balaligyan sang RTW kag cellphone sa Zaraga, Iloilo ginransak. Kwarta mga cellphone kag mga relo gintaban. Si John Sala nakatuto. Sa masobray sa palang kabulan nga nagbukas ang ining balaligyan sa Zaraga, Iloilo, ginbiktima na sang kawatan. Gintaban ng masobra 150,000 pesos kabaloro sa mga cellphone, relo kag cash. Nadiskubrihan sa tag-iyang pagpangawat kahapon sang agas ang nagbukas ini sang ilang pwesto. Diretso doon sa pintuan. Tapos nung napansin ko yung butas doon, nagulat ako kasi may pumasok dito. 42 ka mga units ang cellphone, 5 ka relo kag 30,000 pesos nga cash ang gindalasa sang sospek o kun mga sospek. May ginlagari sila dito, sir. Amo tong sa sa may portahan, no? Halin sa backdoor. Pero ang amon iyaman nga pamangkot, kung dito sila nag-agi sa likod, wala man siyang forcible entry nga makasulod siya dito sa likod. Ginapatihan sa tag-iya nga nagpakuno-kuno nga customer ang sospek. Posible nga sang Domingo antes manirado, nakasulod ini kag nagpanago sa hulot sa likod sa balaligyaan. Ang likod nga hulot ang nagaserbi nga kusina sang balaligyaan. Yung din sa tabi ko, pinuntahan ko sa kuya, saman mo na lang ako kasi may nakapasok dito. Yun lang talagang nangyari, pumasok kami doon. Madaming nabutan doon. Posible nga sa tion nga nagkanto si Alinor sa ila kaingod para mangayo sa bulig dito naghingagaw-gwa ang sospek ang nagpalagyo. Wala sang CCTV camera sa gwa kag sulod sang balaligyan gani hindi pa madeterminar ang identity sang sospek. Bangod sang pila ka kaso sang pagkinawatay sa kaingod nga banwa sang Pototan, Iloilo, wala ginadula sang kapulisan nga posible konektado ang mga insidente. Hindi naton ma-deny nga base, no? Base may connection man. So, makipag-angot kita sa Pototan para makita natin kung ano ang mga pwede natin mahimo sa natabo ngayon, sir. Upod kay Hasty Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamo nga salamat, Jert, mga kapuso sa Bacol City. Pagpang-hold up sang 3 ka persona sa isa ka lalaki, nahuli ka. Yaring balita nga itong ginto ka. Makita sa CCTV footage kinanaog sa motorsiklo ang lalaki na nakaputi nga t-shirt. Naglakat-lakat ini sa kilid sandanan. Matiun-tion, may nagpundo nga motorsiklo lapit sa pedestrian lane. Nanaog ang angkas sa motorsiklo kag ginpalapitan ang nakaputi nga t-shirt. Sa isa pa ka anggulo sa CCTV, makita nga may isa pa ka motorsiklo nga nagpundo kag kasubong nga ginbalabagan na nila ang lalaki. Bangod layo ang kuha sa CCTV, nakita lang ang paglikaw sa lalaki sa duha pinaagi sa pag-isol. Sa nakalabot na sa masa nagabay sa dalan, madasig nga nagpalagyo ang 3 ka mga lalaki sakay sa duha ka mga motorsiklo. Ang lalaki sa video amo si JM, nga nag-aligar gin hold up sang 3 ka mga lalaki. Natabong insidente sa Circumferential Road, Bacolod City. First time ko na siya ma-experience. Nag-isol na ko dahil, sir. Doon na una lang, git ko guro, sang kulba. Pag nag-isol na lang ko, sir. Naghambal nga hold up. Nga naman siyang yatag na na. Bako, hindi lang, sir. Hindi lang. Pakadto sa trabaho ang biktima bilang ground assistant sa Bacolod Silay Airport sang natabo ang insidente. May ginataya sila sa akin, sir. Pero wala ko kabalo if pusil siya
or kutsilyo kung maigo sa sangsanag, sir. Gakinang siya nga silver. Sa bilog sabi nga incident, sir, ang akon nga sukot is aras o sa ginakaplan, sa ginatay, sir, kung basi bala palokpon. Napurnada ang pagpang-hold up tungod nakahingagaw kadto si JM sa masanag nga bahin sang dalan. Wala ma-report ni JM ang insidente sang pulisan, apang imbestigahan sang BCPO ang natabo. Ang aton dira nga security measures gina-implement naton ang riding in tandem ordinance. Mag-report lang sa atong kapulisan kung may nakitaan sila nga mga suspicious looking persons. Hindi na nila kinahanglan magtawag sa istasyon. All they have to do is dial 911. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 48 million pesos nga balor nga drainage rehabilitation project sa Barangay Suok, Arevalo nga atrasado, ginakabalakan nga hindi mapuslan tungod mataas ang drainage sa mga pamalay. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Nagalaba sa 828 linear meters ang drainage nga ginarehabilitate diri sa Circumferential Road nga sakop sang Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Ini ang ginpondohan sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office sang 48,899,729 pesos. Base sa project profile sa DPWH website, ginumpisahan ini sang June 11, 2024 sang AD Pendon Construction and Supply Incorporated. Natala na kuntani ini nga matapos sang February 14, 2025. Gin-extend pa ini sang Mayo, tubtob Hunyo, apang hasta subong wala sa gihapon makumpleto. Gintinguhan sa news team nga makuhaan sang paathag ang DPWH ICDEO apang tungod sa gag order sang ahensya, wala sang pwede magpa-interview. Ang kontraktor wala man nagasabat sa amon tawag. Magluwas nga delayed, hindi man makitaan sang pila ka pumuluyo ang pagkapamuslanon sang proyekto sa ila problema sa baha. Ang drainage ang nahamtang sa mas mataas nga porsyon sang sa ginatindugan sang ila mga balay. Ginakahangawaan pagani nila kung mag-awas ang tubig sa drainage. Magbuta na yung mawas ng gyapon eh. Makadto mong gyapon sa amon. Ginapahayag nga ang outflow sang drainage ang pakadto sa Kalahunan Creek, apang ginalantaw nga hindi ni makabulig sa pagpahubas sa tubig baha. Sa Barangay Suok, problema ang baha sa Project 6 kag 7 sa tion nga maglain ng tiyempo. Siyempre kung taas dito ma'am kag nubo diri ang sa 6, ti useless gid ang ang project nga hindi man bala magamit gid kung nali magbaha naman kay nubo di ang sa 6 mo. Panugyan naman sang DPWH ICDEO sa nagakahangawa nga mga pumuluyo, magpadala lang sang sulat sa ahensya para masabat nila sang formal. Upoy kay Cyril Lorenduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang kabuhi sa nasapuan sang rescuer sang 22 anyos nga lalaki sa baybayon sang Barangay Santander, Buruanga, Aklan kahapon sang aga. Una nga gin-report nga missing si Christian John Rivera matapos wala ini makapauli Domingo sang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nagpamana sang isda sa baybayon upod ang abyan nga si Ruben Domingo. Una nga nagtaka si Ruben sa pagunahuna nga maapas lang ang biktima. Wala sila sang baroto sang napangisda kag naglangoy lang. Posible ginbiring kuno ang biktima suno sa kapulisan rason nga nalumos. Wala na ginpa-autopsy sang pamilya ang bangkay sang biktima bangon ginapatihan nga wala sang foul play sa iya kamatayon. Sa dugang nga balita, presyo sang pila ka ulutanon nagsaka sang 30 tubtob 50 pesos bangod sa kulang nga supply. Pila ka talamnan sang ulutanon na apektuhan bangod sang malain nga tiyempo sang tinalikdan nga semana. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagkalahuyos ang mga petchay, alugbate, dahon sang kamote ni Manang Janeline diri sa Lanit Haro, Iloilo City. Ini ang epekto sang malaing nga tiyempo sang tinalikdan nga semana. Amo man siniyang naeksperyensyahan sang iban pa nga manugtanom. Resulta, nagamay ang supply sang ulutanon. Apektado gidya ma'am ang alugbate, syempre maulanan sa galuo iyang mga dahon. Tapos ang pitsay, labi na gid ang pitsay. Mahal nga daan niya ang iyang maintenance sa abono kag hilo.
Diri sa Laganas, Iloilo, talalupang doon nga nagsaka sa 30 to 50 pesos ang presyo sang pila ka ulutanon. Pareho sang carrots, repolyo, talong kag kalabasa. Ang iban nga lalaswahon, ginabuhina na lang ang bugkos. Pareho sang alugbate kag daon sang kamote nga nagabili sang 10 ka pesos kada bugkos. Ang iban nga ulutanon, nagapabili naman nga estable ang presyo. Mayara gid tayo nga hindi gid namdam iya supply. Kay iti may bagyo, pero kung wala bagyo, kay man. Mga talong, balatong, marguso, pipino, saan ilaw ni tanan halin mo? Si Manang Marnie, ginpaigo na lang sa 70 pesos ang ginbakal nga ulutanon. Budget lang bali 70 ni siya. Di mangayo na lang ko to ulutanon nga dahon kamote, kay way nakuporta. Samtang naglabot naman sa 36 million pesos ang kabubusan nga halit sa agrikultura nga gintugas sang Bagyo Opong sa Western Visayas sunod sa Office of Civil Defense 6. Sa probinsya sang Aklan, yara sa 24 million pesos ang danyo sa agriculture sector. Includes yung mga rice natin, corns, yung mga pananim natin gulay. So sigurado na mas magiging konti na naman yung gulay natin. At yung mga ani natin, kaya medyo magmamahal na naman yung mga agricultural products. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso balantayan ay bago nga low pressure area kon LPA nga naporma kag nasiplatan lapit sa Philippine Area of Responsibility. Ulihinin na siplatan kiina sa aga masobra 1,000 ka kilometro sa nasidlangan sang southeastern Luzon. Sunod sa pag-asa dakong tsansa sini nga magsulod sa par kag may medium o kon kasarangan ang tsansa nga mangin bagyo. Kun mangin bagyo pagkatawgon ini nga Bagyo Paulo. Magluwas sa LPA padayon man ang pagluntad sa easterlies o kun ang mainit kag mapangahangin nga posible man magresulta sa thunderstorms ilabi na sa hapon kag gabi. Base sa datos sa Metro Weather, may chance ng ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimarães, Negros Island Region. Mabaskog ang buo-buo sa ulan sa pinakalugar gani may chance sa gihapon sa baha o landslide. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, DPWH 6 gin-terminate ang 101 million pesos rehabilitation project sa Mansaya Creek. Problema sa informal settlers kag right of way gintumod. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Lapuz Norte sa Lapuz, Iloilo City. Kim? Jert, kung magtupa ang mamunog nga ulan, ginabaha ang Lapuz Norte. Gani, ginkarismaya sa mga residente. Kag barangay official ang pag-terminate sang rehabilitasyon sa Mansaya Creek. Epektibo Setyembre 16, 2025, gin-terminate na sang DPWH 6 ang 101 million pesos, 325,000 nga rehabilitation project sa Mansaya Creek sa Lapuz, Iloilo City. Ang proyekto ang nagalakip kuntani sa desilting kag pagtukod sang flood mitigation structure halin sa Barangay Lapuz Norte, Don Esteban, padulong sa Siniquay Lapuz. Base sa website sang DPWH, Pebrero 10, 2023 ang sugod sa proyekto, kag Marso 27, 2024 ang completion date. Apang sunod sa ahensya, wala gid ini masuguran bangod sang problema sa informal settlers kag right of way. Sunod sa LGU, wala nakapakigangot bisan isa lang kabes. Ang ahensya rason, wala man nila ininaktuhan. May relocation site kun tani nga ihatag ang LGU. Kung tani may coordination ni sa LGU, tani nahatagan naton no sang relocation site kay we have this dedicated office nga naga-provide no sang aton nga relocation sites. At least may master list kita bala kon pila dira ang affected. Dismayado ang punong barangay sang Lapuz Norte sa termination. Ginalantaw nga dako kuntani nga bulig ang rehabilitasyon sa pagsolbar sang problema sa baha sa ila barangay. Kada magulan, kuan sir, baha sa Lapuz Norte oo. Tali sila nga ipadayon ng brada kundi wala na problema ang barangay namon. Ginabanta 76 ka mga pamilya diri sa Lapuz Norte ang maapektuhan kung ginpadayon ang rehabilitasyon sa Mansaya Creek. Sunod sa mga apektado nga mga residente, wala makanos ang problema sa ila ang rehabilitasyon. Mas maayo gani nga i-relocate sila agod makaluwas na sila sa ila nga hindi manami nga sitwasyon. Gusto ko na i-relocate ako para hindi ako din video. Padala yun nun. Gusto ko yung ma-relocate
Ay para maimuan di sang sakto nga proyekto. Para sa katawhayan man na diri nga lugar. Suno sa DPWH 6, igabalik na lang ang pondo sa National Treasury. Apang paatag sang ahensya, liwat nila pondohan ang proyekto kung maresolban na ang mga issue. Jert nangitikang sang LGU sa pagsolbar sa problema sa koordinasyon amo ang pagtukod sang Coordination Committee. Ang committee amo ang mag-align o kung magapasiguro nga aligned ang anuman nga proyekto nga ipatuman sa syudad sa plano man sang LGU. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Kapuso mga district engineer sa Bacolod City kag Negros Occidental gipapanaugan sang sapina sang NBI tuhoy sa pila ka flood control projects. Yaring balita aton gintutukan. Ginapasumiter sang NBI Bacolod sa mga dokumento nga may kaangtanan sa flood control projects ang 7 ka district engineer sa Negros Occidental kag Bacolod City. Ini agud makumpirmar ang reports ng district engineers sa mga dokumento nga ila ginauyatan kag lantawon kung may mga irregularidad sa mga ini. We need to see ang behind ng mga documents kung completed. Kasuwangin na naman ang area. Ang document, mga list na sa mga approved na lang natin dari sa kasi may mga insertions wala mga bribery. 3 pa lang sa 7 ang nakabaton na sang sapina nga ginalakipan sa district engineers ang 2nd, 3rd kag 5th district engineering offices sa Negros Occidental. Wala na ginhatag sa NBI Bacolod ang detalye sang pila ka mga proyekto apang ilag ginkumpirmar nga may pila ka mga proyekto nga kompleto na samtang may iban nga wala pa natapos. Kung mabato na ang reports, pagatipunon sa ahensya ang mga dokumento kag isumiter sa NBI Central Office. Nagapreparar na sa mga dokumento nga isumiter ang tagpamuno sa Bacolod CDEO. Wala pa po sa may nabaton as of subong, pero may mga papilis distubang ko, I don't know kung nara na. Samtang, kasunod sang mandos ng DILG sa PNP, magabulig ng Bacolod City Police sa verifikasyon kag inspeksyon sa pila ka flood control project sa syudad. Because the memo was sent last week and immediately nag-conduct sa investigation. So for Bacolod City, may ara nga 19 flood control projects. Ang Police Station 8 nagpadulong naman sa ila target nga lokasyon. Super sure sa akong di sir, na-locate na mo ang duha ka grade coordinate nga ginatag. Opod, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga vendor nga natala na magbalik sa Mandurriao Public Market sining Oktubre, ginareklamo ang magagmay nga stalls. Si Kim Salinas nakatutok. Nagpatigayon sang inspeksyon si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa ginrenovate nga Mandurriao Public Market kahapon. Kaupod sini ang vendors. Dismayado ang mga vendor mangod tuman kagamay ang stall space, ilabi na sa meat section. Sa isa ka stall nga may kadakuon nga 2 ka metros, 2 ka vendors ang magapwesto. Suno kay Mia nga nagabaligya sang frozen foods, napulo na lang ka items ang iya ma-display sa gamay nga stall size. Malayo sa 30 ka items nga iya gina-display subong. I-display mo pa ang frozen mo, ang manok mo, ang parts ng manok. Ang frozen hotdog, tita mo damo nga klase, di mo siya mapaigo. Din kami mabutang sa among freezer. Amo na importante karon mapanos ang mong baligya. Duga nga ginakabalakan sa mga vendors ang seguridad, supply sang tubig kag elektrisidad sa merkado. Kay ang wala tabon ang mga pisto pa bala. Ang roll up wala pa roll up, wala gid ya tabon, wala roll up, kulang pa gid. Kag ang sa tubig man kag ang kuryente. Paano kami kasaylo kung wala pa mga muna? Nagadali naman kung tani ang mga vendors ng makasaylo. Apang dapat maresolba kuno anay ang mga problema. Suno sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, temporaryo lang anay ang magagmay nga stalls, tub-tub mapondohan ang pagpalapad sa mga ini. Amat-amat naman niya aktuhan sang LEO ang iban pa nga problema antes ang inisyal nga pagsaylo sa Oktubre 15. Dugang sang LEO, mahimo makasaylo na ang tanan nga vendors antes matapos ang tuig. Ang fence naton, hindi pa kayo naton. Nag-provide kita sa water pump and additional nga water tank and connections nila. Ang electricity naton, may ara na testing na kahapon. Galin kay kada vendor naton balaan, dapat may temporary or may submeter. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, 1,800 ka police personnel magabantay sang seguridad sang Mascara Festival 2025.
Yaring balita. Gin-deploy na sa Mascara Festival sites ang 1,800 ka-police personnel. Pila sa pahamtangan sa kapulisan ng Bacolod City Government Center o BCGC, Public Plaza, Lacson Tourism Strip, kag Upper East. Hugot nga magabantay sa inspeksyon ang mga police personnel kung saan inipatuman ang no backpack policy. Hugot nga sikiron sa inspeksyon ang mga hinganiban kaangay isang patalom, armas, kag iban pa nga kontrabando. That has been our objective, zero major crime incident. That is our yardstick for us to say that this Mascara 2025 is successful. Mas sugot ang pagbantay bangod posible wala sa ipatuman nga gun ban sa bunga tuig. Magabulig man sa pagbantay sa seguridad ang BFP, rescue volunteer groups kay iban pa nga force multipliers. Ang pila ka stalls sa kiosk nakaplaster na. Isa kadlaw antes ang grand opening buwas alas 5 sa hapon sa Bacolod City Public Plaza kag BCGC. Bilang kaulan. No? Oh, sige yun, ang yapon sinadya. Tungkol sa kasadya kasadya sa Bacolod. The first time nga may ara sang launch sang Mascara on two separate venues but with one program. So meaning simbolismo sining sometimes hindi kita ara sa isa ka lugar but we can work together. No? Pila sa balantayan aktibidad ang Electric Mascara sa October 17, Arena and Street Dance School category sa October 18, kag ang Barangay category sa October 19. This year, we really decided to bring the Mascara back to the people. So as you can see, the Mascara Festival is very inclusive. So we have everything. We involve the community. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Pretos, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pep rallies ng pila ka NCAA member schools ginpasundayag antes pa man magsugod ang NCAA Season 101. Si Julius Bilacaol nakatuto. Isa katulog na lang, magasugod na ang panibagong nga season sang NCAA. Kadungan sang pagpaghanda, duha pa ka member schools ang nagpatigayon sa pep rally. Festive ang pep rally sang Colegio de San Juan de Letran. Big boost kuno ang pep rally nga ini para sa Knights, nga una nga magapakigbahin sa basketball tournament. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadalhin namin yun at magiging inspiration namin sa paggamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences and these successes. 101 belongs to Letran. Sa gym naman sa University of Perpetual Health System Dalta sa Las Piñas, nagtampong sa pep rally ang teams nagikan sa nagkalain-lain nga sports. Excited sila nga sugalawon ng Season 101 nga kadungan man sa selebrasyon sa ila anibersaryo. There's a saying that everything you touch will turn to gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Ano lang, nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mapuso ari na dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga brilyante makita pa bala ni Zaor? Matokeban bala niya ang pagkanto sa mga sangre sa Devas? Sa pag-abot nila sa Devas, sino balang ilaliwat nga makita? Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. It's official mga kapuso, dayon sa gihapon ang 20th anniversary celebration ni Kuya upod ang kapuso kag kapamilya celebrities. Magakolab liwa sa Big Brother House ang Sparkle kag Star Magic Stars.
Fresh set sa mga kabataan nga Pinoy ang magapakigbahin sa panghangkat sang kamatuoran. Makilala na ang housemates this October diri sa GMA. Para sa updates, magtutok sa official social media accounts ng GMA kag PBB. Mga puso sa Jordan Guimaras, ginkatingala sang isa ka pamilya ang pagkasapo sang tiki nga may duha ka ulo. Bao, sunod sa nag-upload sa video nga si Irvin Isogon, nakita ko no nga nagatapik sa kortinang tiki. Ngara lang sa isa ka pulgada ang kalabaon. Nagapabili ng tiki sa balay sa pamilya. May ara ini sang ilisanan kag ginapakaon Manila. Sunod sa biology teacher, ginatawag nga bicephaly ang pag-upod sa duha ka ulo sa isa ka lawas. Wala nagbulag ang duha ka cells sa rason nga nag-upod sa isa lang kalawas. Mga kapuso, isa ang maritime industry sa mga may dakong kontribusyon sa pag-umuad sang ekonomiya sang pungsod. Gani sa ginhiwat ng National Maritime Week sa Damlaglang, ginatagan sang importansya ang mga ahensya kasubong sa Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority kag Philippine Coast Guard. Isa sa mga highlights sa muang pagtudlo sa basic life support kag water search and rescue sa komunidad. Ginpatpat man sa ila ang importansya sang kahandaan sa tiun sang emerhensya ilabi na sa lawod. Samtang pinagi sa exhibit, ginpakita sa publiko ang pila ka maritime safety equipment. May bahin man sa exhibit kung saan ginademo kung paano gamiton ang mga ini. Mga kapuso, hindi lang sa sunog ginakabig nga baganihan ng mga bumbero kundi sa iban pang asay isang emerhensya. Sa Zaraga, Iloilo, gindayaw sang netizens ang pagbulig ni FO2 Bogart Bedua sa Iloy nga naalangan sa pagbata tungod kay isa ka registered nurse. Wala nagduha-duha nga buligan ang manugbata nga Iloy. Napagwa ang isa ka healthy baby girl. But wait, there's more. Sang nabatsyagan sini nga may isa pagali kalapsag sa tsansang Iloy, gilayon nila nga ginbuligan nga madala sa ospital sa diin ginbata ang isa pa ka baby boy. First time ni FO2 Bedua nga makaresponder sa nagabata nga Iloy, halin nga gindisino ini sa Zaraga. Napulo na ini katuig sa serbisyo bilang bombero. Ayos gid sir ang imo pagka-alerto anuman nga oras. FO2 Bedua. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon. Kag syempre, pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya na ayos gid. Thank you so much, FO2 Bedua. God bless you more, sir. Mga kapuso, 86 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.